naman palapakin yung mga sarili niyo for being here today. Okay. Are we full to capacity? Alright, dahil tayo po'y late na nagsimula, hindi ko alam kung nasa pa yung mga katabi niya dapat nakaupo dyan. Pwede bang paupuan na natin yung mga vacant seats? Alright, can we do that? Para yung mga nakatayo po can now come and sit down. No, baka mamaya yung inyong yung inaantay na uupo ay nasa alabang pa. Okay, tapos na po ako bago dumating yun. Alright? Good. Bata ba itong mga nakikita ko? Mukhang magiging... Ilan taon ka na iyo? Ilan taon ka na? Ilan na? 13. Alright. Mukhang gusto maging milyonaryo ng bata. Alright, let me begin by saying thank you, Doc Butch. Kasama ko po si Doc Butch at si Dr. Chari for 4 days, actually 3 days sa Hong Kong. Kami po'y nag-conduct ng business presentation and leaders training and intensive product demo sa ating mga bayaning kababayan sa Hong Kong. Alam nyo, parang ganito po ang sitwasyon. Mas maliit pa rito. 150-seater lang yung aming nireserve. Ang dumating more than 400. Kaya galit na galit yung mga tao sa labas. Eh wala naman tayo magagawa. Alam niyo paano sila nare-recruit? Through Facebook lang. Kasi once a week lang, pag day off lang sila pwede, at pag may holiday. So yung mga distributors natin doon, magugulat kayo. Dahil malalim ang kanilang pangangailangan at pangarap. Pag break daw after working for what? 12 to 14 hours? Sa bedroom nila habang natutulog? Kasi while working, bawal mag-text. While working, bawal mag-tamawa. So sila, para makontak yung mga prospects silang Pinay o Pinoy, nagtitext sa pagtulog. Doon nagtatransact. Kung kayo nakakadalaw, nakakausap ng harapan, doon hindi. During the week ng trabaho, recruit. Pag linggo, retailing, tsaka recruitment. Doon nagpapalaki ng grupo. Magugulat ka, ang dami pong kumikita sa Hong Kong at nagpaplano silang umuwi. And I pray sila po'y makabalik sa kanilang mga mahal sa buhay in the near future. By the way, meron bang mga OFWs na nandito ngayon sa kwartong ito? Pakitaas niya po mga kamay, OFWs. 1, 2, 1. Palakpakan natin ang mga bayani ito. Palakpakan natin for you. Thank you. Thank you for being here. Hindi nyo natatanong, ang nanay ko po'y OFW din. Siya po'y caregiver for the longest time. Nakalulungkot lang kasi nung umuwi na siya from the United States, after how many years na nag-aalaga at nagahinaw sa bulik sa ibang katao. No? Bakit hindi nyo alam yung Bisaya ko? Naawa po ako kasi umuwi ang mami ko, na malakas umalis, pagbalik, mahina, naka-wheelchair, and obese. Kasi sinaksakan ng mga gamot na with steroids sa ospital. Pagbalik po, nag-deteriorate ang kanyang pangangatawan. Hindi niya na-enjoy yung tinrabaho niya for how many years? At Alzheimer's, ano yung Alzheimer's disease, yung ulyanin, nakapakalungkot, nadadalaw ka, hindi ka kilala. Sabi, sino ka? Ganun ang sakit. Misa ka darating mo pa lang, hindi ka pa alis. Masakit. So, isa sa mga loob ko, nagpagahila kong buhok, nagpa-skinny hug ako. Pagdalaw ko, nagulat ako humingiti. At sabi sa akin, kilala kita. Sabi ko, galing na. Sabi ko, sino ako? Sabi niya, Derek Ramsey. Sabi ko sa yaya, magaling niya. Huwag niyo pa ilim ng gamot siya, ha? Okay na yan. Ang tinutukoy ko lang, eto ang isang bayani, nagpaaral sa aming lahat, nagtrabaho, nagpagad, she never got to enjoy what she worked for. Na yung umaga, magti-training tayo kasi sa Global, gusto namin yung pinagtrabuhan nyo ay ma-enjoy ninyo in the near future. Okay ko ba yan? So, sino po dito ang gustong makatulong? Taas ang kamay. Yan, good. Masarap naman tumulong? Yes! Ay, napakasarap naman talaga. Ang sarap tumulong, lalo na kung yung tutulungan mo ay may malalim na pangarap sa buhay. Tsaka yung tutulungan mo, hindi lang dole out. Hindi yung isang tulong lang. Dito po sa Global, ang pagsasanay na gagawin natin, tuturuan namin kayo paano tunay na tumulong, hindi one time. Kundi magtuloy-tuloy yung tulong mo hanggang sa second generation niya, third generation niya. Magkaka-downline kayo, sabihin niyo downline. Magkaka-downline ka, hindi
lang para sa 1.5 o sa 500 o sa kikitain mo together. Hindi po. Ang tunay na leadership, dadalhin yan sa pamilya, angkan, hanggang sa apo. At ikay makikilala na ito yung upline ng lolo ko. Ha? Ganun katagal ang keeping. Everybody say keeping. Keeping. Kagagaling ko lang ng Butuan from Hong Kong. Lumapad kami. The next day, Butuan, ESPN. So, binakausap ako mga distributors. Alam mo, sabi ng isa, Coach, pwede bang lumipat ng grupo? Sabi ko, bakit? Yung upline ko, chismosa. Exact words. Ay, kako, sorry, hindi pwedeng lumipat. Hindi pwede kasi kung sino upline mo, yun na dapat. So, may dapat na kayo ayusin sa upline mo. Alright? Yung isa naman gustong lumipat kasi hindi marunong mag-lead. Yung upline niya. Okay? Pwede mo ka nang lilipat. I-correct lang natin yung upline mo. Nakita nyo, ito po'y from the horse's mouth. Ibig sabihin, totoong nangyayari ito. Pag ang alam mo lang ay sistema, ang alam mo lang technical, ang alam mo lang paano mag-OPP, paano mag-pay in, pero hindi ka marunong sa relasyon, goodbye ang network mo. Is that right? Yes. Ulitin ko, ang sarap dumalaw sa bahay ng downline mo, na pinakita mo na, natulungan mo na lumaki ang grupo, kumikita na siya. Kanina, si Mon Akap, tuwan-tuwa ako, may downline sa likod. Sabi niya, Coach, may palabas ka ako ng Ford Ranger. Nung tinignan ko, tuwan-tuwa ako. Kasi yung batang nakita ko nagsimula dito. So, salamat kay upline mo. Di ba ang sarap magiging upline kayo one day? Yes. At kikilalanin kayo, yun si upline ng nanay ko, upline ng tatay ko. Pagdalo mo sa bahay, di ba matutuwa kayo na yung picture mo naka-quadro, 6 by 10, nasa bandang gulo-dulo ng kusina, at pag alas 6, sinisindihan ng kandila, isang pakita. O di ba, ang sarap ng feeling na, may ganito dito. Dahil kasi coach, apply kasi kami tuwan-tuwa na tinulungan mo kami at ang buhay namin. Sarap na na! Si Cora Quezon, si Ate Cora, tsaka si Kuya Lito, mag-asawa ito na leader, napakagaling na leader. Kasi meron silang effect na nanay yung effect ni Ate Cora eh. Si Kuya Lito naman, tatay na tatay. No? Laki ng tiyan, gano'n. Joke lang, Lito. Meron silang downline sa Batangas. Recently, nagpatayo ng 4-door apartment. Dati sila nangungupahan, ngayon sila na nagpapaupa. At ang pinapasalamatan, siyempre, Diyos. Pangalawa, si Cora at saka si Lito na nag-train sa kanila, hindi nag-give up sa kanila para sanayin silang maging leader din. Is that right? Yes. Kaya napakasarap po ng leadership training. Ang In Global po, 3 training team, 7 marketing team, plus the Speakers Bureau, napakarami, at mga may-ari. Wala pong tigil na nagsasanay. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Ang sikreto lang po sa pag-lead sa In Global para kumita ka na malaki, para maging magaling kang network leader, para maging Joseph Lim ka, Carlo Benaventura, o Maylin Ebdani ka. Ang gagawin mo lang simpleng-simple. No? Magsanay kang patuloy sa maraming aspekto na dapat isanay sa iyong pagkatao. Is that right? Yes. Kaya ang sarap pa pag-usapan natin, 2 klaseng tao lang meron sa In Global. Ano yon? Yung successful at yung successful. Tama ba? Yes. Meron akong isang probinsya, pumunta kami ng Vizcaya, Baylan, nauhaw yung mga downlines ko, bumili kami ng tubig. Pagbili ko ng tubig sa malaking tindahan, parang grocery siya, may stante, ang dami nang bumibili. Malaking grocery. Sabi ko, Manay, pagbili nga po ng 4 na mineral water, naka-t-shirt ako ng I Love In Global. Sabi ba naman niya, ay, In Global ka din? Uy, tuntuhan naman ako. Sabi ko, opo. Yung mga tao, tingin na, In Global na yan. Sabi niya, sumali ako dyan eh. Ay, very good. O, kumusta po resulta? Ala namang nangyari? Sabi, yes. Sabi, talikod. Sabi ko, lugi ako ah. Kasi diba, yung press release, ang sama eh. Para ako sinaksak, sa katabalikod. Sabi ko, ay, nanay, balik. Lugi, nanay, balik. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kailan ka sumali? Sabi niya, mga 3 years ago, magkano binayad nyo? Mga 8,000. Tama. Ano po ang mga pagsasanay na nadaluhan nyo na? Anong mga trainings? Sabi niya, yung PPO. Sabi ko, ano PPO? Yung bilog-bilog, tsaka yung pera, yung produkto. OPP! O bukod doon, ano pang nadaluhan
ano yung pagsasanay? Sabi niya, ala na. Tama po kayo. Kaya kayo walang nangyari sa negosyo nyo sa InGlobal dahil wala kayong dadaluhang pagsasanay. It's that simple, people. Do you follow? Yes! It's that simple. Pag hindi ka nagbuhos ng training sa iyong negosyo, kahit ano naman ang negosyo mo, pag hindi mo bubuhusan ng tamang pagsasanay, walang mangyayari. Total, nandito na kayo, damihan nyo na ang panahon ng pagtitraining, pagsasanay, iba't ibang trainers, so you could really enjoy what InGlobal is promising to you. Palakpakan yung mga sarili nyo. Yes. So, successful tsaka hindi successful, dalawa na. Yung kwento ng success, dadaanan ko as we go along. Okay ba yan? Yes. Pangalawa, hindi lang successful and not successful ang meron sa InGlobal. Meron pang trained and the untrained. Sanay, tsaka hindi sanay. Ngayong umaga, salamat sa nandito kayo lahat and you are taking notes. Okay? Kung photographic memory kayo, okay na, okay kayo mag-notes. Kasi napakahalaga na habang nagtuturo po ang isang trainer, matuto kayong to read between the lines or to listen between the lines. Ang pag-aaral po, ang pagsasanay, I've been training for 26, 27 years. Pag nagsasanay ang tao sa kapwa-tao, tandaan nyo, nilikha ka ng Diyos na matalino. Sabi mo sa katabi mo, matalino. Lahat tayo matalino. May kakayaan mag-isip. So habang ako po'y nagtuturo, may mga puntos akong sasabihin, habang kayo likas at malalim na nakikinig, gusto mo talagang matuto, yumaman, maging leader, meron akong hindi sasabihin dito, hindi ko ituturo, pero matututunan nyo. Galing yan sa utak ninyo, na ginawa ng Diyos. Pag biglang habang nagtuturo ako, biglang mapasok na punto sa isip mo, sulat mo yun. Hindi ako nagturo na. Minsan lalabas ako, Coach, ang ganda ng puntos mo, ang ganda ng sinabi mo tungkol sa ganyan. Wala naman yun sa outline ko ba? Saan galing yun? Galing yun sa isip mong matalino, na yun ang kailangan mo, kaya mo natutunan at nalaman. Tama po ba? Yes. Palakpakan niyo mga tatalino ninyong katawan. Yan po ang aking malalim na dahilan ba't ko ginagawa ang InGlobal. Ako po'y full-time na trainer sa marketing team sa InGlobal, pero ako po'y full-time networker din. Pareho nyo, nare-recruit din ako. Pareho nyo, nag-aasama-saba ko mag-pay in at walang tanong-tanong na 7 years agad. Wow. Tama ba yan? Yes. Ang sarap, di ba yung kakatukin ka, hindi mo kilala? Gandang hapon po. Bakit? Ano po networking ninyo? Pwede bang sumali? Yes. Sarap, di ba? Tapos leader na leader, yan. Kailangan malalim ang dahilan mo. Kayo ba'y nare-reject din? Yes! Kayo ba'y nare-reject din? Kayo ba'y nadi-discourage din? Yes! Tignan nyo kayo mukha ng katabi, mukha ba discourage na? No? Ako po'y nadi-discourage din. Balik na ako ng balik sa lesson na ito. Ano pong lesson? Ano ang malalim mong dahilan ba't ka sumali sa negosyong ito? Ba't mo gagawin ang negosyong ito? Nilaliman ko. Yan po aking pamilya, aking may bahay si Mer, si Jem, si Jam, si Jim, si John. Right? Nagkataon naman si Jam po ay birthday ngayon, kaya nagpa-party kami kanina sa Jollibee. Tanong mo, 23 years old, bakit sa Jollibee? Sa tagal ko akong nagpastor, busy-busy ako sa buhay ng maraming tao. Wala akong panahon magpa-party sa sarili kong anak. Nakalimutan ko magpa-party. Bukod sa nakalimutan ko, busy-busy ako sa buhay ng ibang tao, wala akong pera. I cannot afford that. Pastor lang ako eh. So ngayon, yung hindi ko na ibigay sa kanila nung araw, binibigay ko. Kaya first time niya mag-party sa buong buhay niya sa Jollibee. Kaya inimbita ng misis ko yung mga gusto niyang maimbita. Secretly, tinago namin. Sabi namin, punta ka nga sa Jollibee. Pinapunta namin, hindi niya alam katago kami lahat. So, paglabas sa Tontowa, she was crying and she was so happy to see good friends of hers. Yun po ang mga dahilan bakit ako nag-network. Bakit ako full-time na sa InGlobal. Bakit aking pagkapastor ay tapos na po ako doon. I'm done with pastoring after 25 years. Ibang ministry po ang ginagawa ko. Ito po'y tao pa rin. Teaching ministry pa din. Helping ministry pa din. It's the same. Ang dilemma lang, hindi dilemma, ang pagkakaiba lang po, nung pastor lang ako, wala akong pera. Ngayon po, ang dami kong pera. Kaya ang sarap ng tulong. Dati ang tulong ko, spiritual lang. I cannot teach them how to make money. Now, ang tulong ko ngayon, hindi lang spiritual, tuturuan pa kita paano kumita, paano maging magaling na tatay, paano magaling na nanay, how you can provide, how can you help your families. Nandun ang puntos ko ngayon. So pag sinabi nila sa akin, ay, ba't mo iniwan na mga pastor para mag-networking? Mali.
Mali. I don't have to explain to you. Ang aking ginagawa, I love my God, I love my people, I love my family, period. Okay po ba yan? Yes. So, diretsuhan tayo. Ano ba gusto nyo? Mayaman, mahirap? Mayaman. Ano ba gusto nyo? May kotse, walang kotse? May kotse. Ano gusto nyo? Walang panahon magbakasyon? May panahon magbakasyon? May panahon. Siyempre. Ano gusto nyo? Nagpapautang o nagpapautang? Pareho yun. Dapat alam mo ang DLS mo everyday. Everybody say DLS. Yes. Ano ba ang desired life situation mo? I'm 49 years old. Mukha lang po akong 29 dahil sa produkto. Yes! Hindi, kasi mali yung ako. Nanay ko pala taga Iloilo. Kami taga Iloilo ba dito? Mga taga Iloilo? Ba? Kadaan mo? Hindi ka mo sa Iloilo. Sa may haliway. Sa may haliway? Hindi ko alam yung saan din. Sa Putotan ako, Chay. Putotan. Alam mo na Putotan? Oo. Sa Putotan po ako. Kaya putot ako yan. Si Papa ko taga Negros Occidental. Si Papa at si Mama ko naghiwalay nung nasa tiyan pa ako ng nanay ko. Naghiwalay sila. Nag-LQ sila. Sabi ng tatay ko, ang pangit mo. Sabi ng nanay ko, mas pangit ka. Naghiwalay. Nung pinanganak ako, I never saw my dad. Never had a father. Nakilala ko siya, 8, 9 years old na ako. And hindi nila kami tinuruan tungkol sa maghahanap buhay. Wala. Ang konsepto namin, employment. Okay? So kahit nagpastor ako, as early as 16, I was out of the house already, nag-working student ako. Tapos, ang konsepto ko, pastor, pero employed pa din yun. Employed pa yan. Ang sweldo ko, galing sa offering ng mga tao. Do you get what I mean? Yes. Hindi ko alam kay Pastor Mike kung anong style niyo sa denomination niyo. Pero sa amin, yung offering, doon galing ang sweldo ko, 1530. So, nagpapaaral ako ng 4 na anak. Ang desired life situation ko, yung 4 kong anak, sa magandang paaralan ko patatapusin. Dahil ako, walang magandang paaralan pinagtapusan ng high school and college. Alright? Kasi pera. Do you get what I mean? Yes. Hindi naman ako pwede pag-enrollment na. Diba? Gusto ko dalhin sa Ateneo yung panganay ko. Hindi kasya yung sweldo ko, di ba? Yes. Alam nga naman pag linggo, sasabihin ko tulad bukas, mag-preach ako, sabihin ko, mga magulang at mga kapatid, pwede bang laki-lakihan yung bigay mamaya? Dahil enrollment na sa Ateneo bukas. Hindi pwede yun. Foul yun. That's foul. Do you get what I mean? Yes. So, ang point ko, ganito, kanya-kanya tayo ng DLS. Kanya-kanya, hindi tayo pare-pareho. Baka yung gusto mo, 1 million a month? Ako hindi ko kailangan ng 1 million a month to survive. And to be happy. Actually ngayon sa network ko, hindi ba ako kumikita ng 500,000 a month? Yun ang target ko eh. Okay? Walang 500,000 ang kinikita ko buwan-buwan sa network ko. Wala. But am I happy? Ayan. Sapat may kinikita ko, sobra pa. May savings ba ako? Ang laki. So magkaiba tayo ng desired life. Baka gastador ka, matipid ako. Are you following? Yes. So ganun po ang pinag-usapan sa DLS. Ano ba ang gusto mong sitwasyon in the near future? On the way here sa traffic, nag-uusap kami na may bahay ko. Pinag-usapan namin yung retirement. Kaya po kami nag-aim global for our retirement already. Dahil yung 4 kong anak, 2 napatapos na namin sa biyaya ng Diyos sa magandang paaralan. Yung panganay ko, napatapos namin sa San Beda College, Alabang with honors. Yung pangalawa sa Southville International University with honors din. Yung pangatlo sa UP Diliman. Yung pang-4 ay grade 8 sa isang magandang paaralan sa Las Piñas. Sabi ng kasama kong pastor, John, siguro malaki bigayan sa church mo. Paano mo na-afford yan? Ako, no, I have a business. May negosyo ko. Kasi meron akong DLS. Alright? Pag-graduate ang anak ko in the next 8 years, kaming 2 mag-asawa ulit. Bata pa kami noon, 58, 57. Bata pa yun. And I want to retire, not in Manila. Ayoko dito. Traffic. Ayoko dito, puro building na. Ang gusto ko pa sa probinsya. So klarong-klaro po ang DLS ko. I want to retire wealthy. I want to retire happy. I want to retire helping. Okay ba yan? Yes. Gusto ko mag-retire na tumutulong. And I want to retire in style. Tama po ba? Yes. Alright. Kaming 2 na lang mag-asawa eh. So ang DLS ko po, sa farm. So may lupa po ako, gusto ko, nakabakod yung aking farm.
At tataniman ko ng iba't ibang klaseng punong kahoy na hindi na kilala ng mga anak ko sa Maynila. Sabi pa naman anak ko, Papa, what is guyabano? Hindi niya alam. What is guava? Sabi ko, bayabas. Ano nga yun? What santol? Hindi niya kilala santol. Ang kilala niya, donut, Jacob, hamburger, puro lason. So gusto ko magtanim talaga ng puno. No? Singkamas, talong, sigarilyas, mani, sitaw, bataw, kap ng palibot, may mga pangalan. Siyempre yung bahay ko, kubo. Pero 8 bedrooms. At fully air condition bawat bedroom. Di ba?